Si Jose Rizal ay lumaki sa Calamba, Laguna. Bata pa lamang siya, mahilig na siyang magbasa at matuto. Sa bawat pahina ng kanyang binabasa, unti-unti niyang nauunawaan ang kalagayan ng kanyang bayan. Sa kanyang murang isipan, namulat siya sa katotohanan at dito nagsimula ang kanyang pangarap. Ang makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng edukasyon at panulat. Nalason ng mga aklat na ito ang isipan ng mundo. Hinahamon nito ang ating kapangyarihan, ang ating simbahan. Paano na nasisikmurang ilantad ang ating mga lihim at ang ating mga pangamuso? Tawagin ng mga gwardyang sibil ang susunod, General. General, hanapin ang lahat ng mga kopya ng aklat na ito. Sunugin ang mga ito at dapat natin patahitin ang traidor na ito bago pa lumawak ang kanyang impluensya. Masusunod, General. Bini-bini, anong aking maitutulong sa iyo? Nahihilo ako dahil malabo ang aking paningin. Bakit natin siya binabantayan ng ganito? Wala naman siyang armas, wala siyang sundalo. Ang ginagawa lang niya ay magpagaling at magturo. Delikado siya, hindi dahil sa espada, kundi dahil sa kanyang isipan. Ang kanyang mga aklat ang nagpapatunay ng totoong mukha ng praile at ng gobyerno. Siguro nga, pero paano natin mapipigilan ang isang taong nagsasabi lamang ng katotohanan kung sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lalo lamang siyang lumalakas? Jose Rizal, ikaw ay nakasuhan ng pagpatiksil sa koron. Ikaw ay naresto dahil sa pagpalaganap ng himagsikat. Ako ay isang taong mapayapa. Hindi ko kailanman hinimok ang dahas. Ang tanging kasalanan ko ay ang aking pagmamahal sa bayan at ang aking katapatan sa katotohanan. Walang galang po, General. Ngunit hindi ito tama. Wala siyang masamang ginagawa kundi ang magkulat. Wala nang saysay ang tama o mali. Siya ay naging isang banta sa atin. Preparar! Garden! Consumatum est. Kami ang nauna, ngunit siya ang huling martir na kailangan para sa kalayaang ito.
Mapapatay natin ang tao, ngunit hindi ang mga ideya nito.